Rufo N. Salvador, Barangay Katawat, JCBEY, Punong Barangay, Barangay Nabesa. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming pong salamat sa binigay ng lugsang parangal sa aming nanay. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng sangguniang barangay ng Barangay Malasin na sa maikling panahon ay nakapagsilbi bilang kalihim ng barangay. At nakita din po namin ang kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho. Ito po ay alaala na hindi po namin makakalimutan habang kami po ay nabubuhay. Ang Panginoong Diyos na po ang bahalang magbalik ng kabutihan sa bawat isang nagmamahal sa aming nanay. Maraming salamat po sa mga kaibigan niya na nakikiramay po sa aming pamilya. Alam po namin na ang nanay po namin ay mayaman sa kaibigan. At nagpapasalamat din po ako sa mga kapatid ng aking nanay sa walang sawang pagtulong sa aming magkakapatid. Sa kabila ng karamdaman ng aming nanay, andyan po silang sumusuporta sa amin para malakasin po kami, pagtibayin. At sa huling pagkakataon, nakita po namin na maraming nagmamahal sa aming nanay. Kaya alam po namin na marami po siyang kaibigan. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. Mga kaibigan po, kamag-anak, maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng aming mga kamag-anak, mga kaibigan, mga classmate po ng aming kapatid, mga BFF niya kung tawagin, trainee, yun po yung naririnig kong tawag sa kanila. Best, ganun po. At sa lahat po ng barangay officials na nandito rin po. At sa lahat po ng aming mga barangay na nakiramay sa panahon po ng aming pagluluksa, kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil po nakita po namin ang inyong, pag nakikita po namin kayo na nandun po sa lamay ng aming kapatid, nawawala po yung lungkot po namin sa aming sarili. Siya nga po ay 3 taon lang pong naglingkod dito sa ating barangay. Kaya magkapatid po kaming magkasama dito sa barangay. Kaya nakita ko rin po kung gaano siya kadedicated sa kanyang trabaho. Alam niyo po, mula po nung biyuda po siya, lahat naman po tayo may problema. Pero alam niyo po, kung tayo ay may problema, yung ate po namin na yan, siguro lang basta ako, yung naging pagsubok sa buhay niya dahil wala po ang kanyang anak na itinaguyod. Kaya, alam niyo po, sabi ko nga, doon ko po nakita yung value ng bilang magkakapatid, kapamilya, na alam mo, nasasaktan siya sa mga problema niya. Parang ikaw din yung nasasaktan. Kaya mula po noon, alam niyo po, sabi ko nga, kung noon, tayo mga bata na magkakapatid, tayo yung magkakaaway, di ba mga bata? Minsan, yung kapatid ko na kasabunutan mo, pero di ko kami nagsasabunutan na. Kasi mas matanda po siya sa akin. Parang sa ibang pamilya din po, di ba? Yung kapatid na kaaway mo, kasabunutan mo, kakurutan mo, yun pala yung magiging kakampi mo pagtanda ninyo. Mga kaibigan niyang nasa ibang bansa na nagbigay ng suporta sa kanya. Maraming salamat. Sana through mga kaibigan po niya dito ay may parating po sa kanila ang lubos po namin pasasalamat sa kanya.
marami pong nagtaka dahil kabilis lang po ng panahon or araw na dinadala namin sa ospital. Wala pong isang buwan. Ito na po siya ngayon. Pero sabi nga ng Panginoon, inihanda niya ang kaharian para sa ating lahat ng mga anak niya. Kaya, Mana Arlene, alam ko, magkikita pa rin tayo. Magkikita tayo sa piling ng Panginoon. Ang lahat ng alaala mo ay mananatili sa aming puso at isipan. Kailanman ay hindi ka namin makakalimutan. Alam ko, nasa piling ka na ng Panginoon. Dahil alam ko, tinatanggap mo din ang ating Panginoon bilang ating Diyos at tagapagligtas. Paalam sa iyo at sana masaya ka na dyan sa piling ng ating Panginoon. Maraming salamat po muli sa lahat po ng narito at sa mga nasa ibang bansa. Maraming salamat po. At naibsan po yung aming lungkot. Sabi nga nila dapat daw ang patay ay hindi iniiyakan, kundi tayo daw po ay nagsasaya dahil pupunta na siya sa langit. Pero tayo po ay umiiyak dahil mamimiss lang natin siya. Kaya maraming pong salamat sa inyong lahat.